Magandang Myra, ikaw nang bahala sa mga kapatid mo, ha? Ikaw ang panganay, kaya ikaw muna ang tatayong nanay nila habang wala ako. Oo, Nay. Sina Eric at Benjo, bantayan mong mabuti, ha? Baka makabuntis sa mga pasaway na yon. Palagi pa naman kasama ang mga barkada nila. Wag ko kayo mag-alala. Ako na hong bahala sa kanila. Nay, wag na lang po kayong umalis. Diana, 17 anyos ka na, ha? Huwag ka nga umatungal dyan na para kang 5 anyos na bata. Kapag hindi ako umalis, sa tingin mo, matutupad bang pangarap mo maging maestra? Wala kang ang pambili ng bagong medyas. Diana, tama na yan. Ayan na palang tatay niyo. Nita, nakaimpake ka na ba? Kanina pa. Pasensya na. Nahinantid pa akong pasahero eh. Sayang kasi. Oh, eto. Bitbitin mo na itong malaking maleta. Ako na rito sa 2 bag. Mukhang dinala mo na ang buong aparador. Bilisan na natin, baka maihuwan ka ng eroplano. Diana, ano ba? Tumakas ka na sabi. Nay, ingat kayo dun, ha. Tawagan niyo na lang kami ng madalas. Aalis na ako. Ay, Myra, yung mga bilin ko, ha? Oo. Nagpadala na ang nanay mo ng pang-enroll mo, Myra. 2 taon na lang naman na ipagpapatuloy mo sa kolehiyo, di ba? Oo, Tay. Kapag kinaya pa ng budget, makaka-enroll na rin ngayon si Eric. Mabuti ang 3, hindi natigil sa pag-aaral. Pero marami ring gastusin, lalo na't graduating na si Benjo. Sa susunod na taon, college na rin po si Diana. Oo nga. Tapos si Kristen pa. Ay. Magbubutihin kong pag-aaral, Tay, para makahanap ako ng maayos na trabaho at makauwi agad dito si inanay. Konting sakripisyo muna. May itatabi rin akong pera. Plano kong bumili ng ilang pang unit ng tricycle para dagdag kita na rin. Oo, Tay. Kaya natin to. Pasasambat makararaos din tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa Kakausapin daw kayo ni nanay. Si nanay? Oo. Nay! Hello, Nay! Diana, Po! inaabal ang boses mo, masakit sa tenga eh. Nay! Kamusta kayo dyan? Kailan kayo uuwi? Ate, bilisan mo. Kakausapin ko rin si nanay. Sandali lang naman. Okay naman ako rito. Kayo, nag-aaral ba kayong mabuti? Oo, Nay. Nanalo nga ako kahapon sa poster making contest. Oh, talaga? Nay, gagraduate na ako, ilang buwan na lang. Hindi ka pa ba uuwi? Kailangan pa nating mag-ipon. Kapag umuwi agad ako dyan, matutulad ka sa Ate Myra at Kuya Eric mo na ilang taong nahinto sa pag-aaral. Pero, miss ko na namin, Nay. Nay, bilhan mo ako ng bagong sapatos dyan, ha? Ano ba, Chris?
Christian! Eh, Ano ba kayong dalawa? tagal-tagal niyo eh. Di na kayo naiintindihan ni nanay. Nay! Nay, kapag hindi ka nakauwi sa graduation ko, umuwi ka na lang sa birthday ko, ha? Nay! Oh, asan na naman si Diana? Ay, naku. Nagdadrama na naman. Kasi hindi na nga raw nakauwi sa graduation niya si nanay. Hindi pa uuwi sa birthday niya bukas. Ay, nako. Kumain na kaya? Kakausapin ko muna. Ayaw niya makipag-usap, tay. Ayaw nga niya makipag-usap sa akin eh. Tay, hayaan mo na. Uy, nangangayayat na ang kapatid nyo. Naging sakitin din si Diana mula nang umalis ang nanay nyo. Ang arte kasi ni ate. Uuwi lang naman si nanay eh. Mabuti pa, kausapin ko mamaya kapag lumabas ng kwarto. Ate, tingnan mo. Ang ganda, diba? Uy, bago yan ah. Ibinili ako ni tatay kanina. Sinama niya ako sa bayan. Bagong bestida lang palang gamot sa sakit mo. Kumain pa kami ng masarap na pagkain dun sa restaurant na yun. Magpasalamat ka kay nanay. Kasi kung hindi doon sa pinadala niya sa atin, hindi ka maipapasyal ni tatay. Oo, pero bakit hindi tumatawag si nanay? Dati linggo-linggo siyang tumatawag. Baka busy sa trabaho. Sabi niya, marami silang customer doon sa salon, kaya madalas pagod na pagod siya. Kapag umuwi siya doon sa bahay, nakakatulog na agad. Ate, mahirap pa magtrabaho sa abroad. Diana, kahit saan tayo mapunta o kahit na anong trabaho natin, palaging kasama ang hirap. Kaya huwag nating sayangin yung mga pagsasakripisyo ni nanay. Lalo ka na, magka-college ka na. Ilang linggo na lang, pasukan na. Huwag na huwag ka magbubulakbol. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hi, Sino ka? Anthony. Pero Anton ang layaw ko. Bakit? Ano kailangan mo sa akin? Nakikipagkilala lang ako. Bakit ka nakikipagkilala sa akin? Kasi magkasama tayo dito sa course natin. Yun lang. Ha? Baka naman crush mo ako. Tama ako, no? Crush mo ako? Crush mo ako, kaya ka nakikipagkilala sa akin. Bakit? Hindi ba pwede makipagkilala sa'yo? Sige, ayos lang. Itatanong ko na lang sa iba nating kaklase ang pangalan mo. Diana. Ha? Diana ang pangalan ko. Anong oras kayo uuwi mamaya? Tay, baka makaga akong umuwi. Wala raw teacher namin sa hapon eh kasi may seminar. Ikaw, Diana. Baka po gabihin ako, Tay. May subject pa ako hanggang 6:30. Sige. Susunduin na lang kita. O tay, Sige alis po. na ako. Mag-ingat ka. Oh, Diana! Oh, bakit, ate? Kanino tong nakasama sa mga maruruming damit mo? Wala ka namang ganitong t-shirt ah. Ah, sa kaklase ko yan. Bakit nasa'yo? Hiniram ko. Ano? Nangihiram ka ng damit? Hindi, kasi may activity kami nung isang araw. Ikaw talaga.
Natatandaan mo naman siguro yung sinabi ko sa'yo dati. Huwag na huwag kang magbubulakbol. Kapag nalaman ko nagbubulakbol ka, makikita mo. Diana! Oh, bakit gulat na gulat ka yata? Anong ginagawa mo dito? Kasi wala ka sa classroom eh. Wala ka sa kantin. Wala ka rin sa library, kaya isa lang pwede mong tambayan. Dito sa likod ng faculty room. Eto nga pala yung damit mo na hiniram ko ng isang araw. Pasensya ka na ha. Ngayon ko lang naibalik. Dala ko na kasi yan ng isang araw eh. Kaso wala ka. Absent ako eh. Kabababa lang kasi ni Papa sa barko, kaya namasyal kami pamilya. Buti ka pa. Oh, bakit? Kasama mo ng papa mo. Si nanay. Hindi ko alam kung kailan uuwi. Nagtatrabaho rin sa abroad ang nanay mo? Oo. Miss na miss ko na nga siya eh. Gusto ko na siya makita. Naku, pasensya na. Napaiyak patuloy kita. Miss na miss ko na kasi yung nanay ko, Anton. Gusto ko na siya umuwi dito. O kaya naman, kung pwede, pumunta na lang kaya ako sa kanya. Ganyan din naman kami dati kay Papa nung una siyang sumampa sa barko. Pero masasanay ka rin. Isa pa, nagtatrabaho naman sila para sa atin. Oh, tama na. Baka mamaya niya may makakita sa'yo umiiyak ka pagkatapos isipin nila, pinaiyak kita. Hello, Anita? Oh, kumusta ka dyan? Baka nang bababae ka dyan ha? Isang taon pa lang akong wala. Paano ako mambababae? Ang dami kong ginagawa rito. Nag-aasikaso ng bahay, pati ng mga tricycle natin. Aba? Oh, Kung hindi ka pala abala, mambababae ka talaga? Ganon? pwede ba wag mo akong pinagdududahan? Siya nga pala, may 5 unit na tayo ng tricycle. Itabi mo ang kita natin dyan. Oo naman. Ay, yung mga bata. Si Christian nandito. Christian. Hello. Nay, hello? Hello? Nay. Christian, kumusta ka? Ito, ilang buwan na lang gagraduate na rin ako sa high school. Pasensya na kayo kung hindi ako nakakauwi, ha? Sayang kasi ng pamasahe. Yung ipapamasahe ko, ipapadala ko na lang sa inyo. Ayos lang ho, Nay. Basta't mag-iingat po kayo dyan. Oh, Ate Diana. Si Nanay nasa cellphone. Ayoko siya makausap. Ha? Kaya na. Nay, ayaw ka rin makausap ni Ate Diana eh. Hayaan mo na. Nagtatampo na naman yan kasi nung huli kong tawag, pinauuwi na naman ako. Miss na miss ka na raw kasi niya eh. Sabihin mo sa ate mo, ayos lang na magtampo siya. Ang mahalaga, matupad ang pangarap niya. Hayaan nyo, Nay. Sasabihin ko sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Diana! Nagyuyusi ka na naman? Ano ba? Akin na nga. Ibalik mo nga yan sa akin. Nakakatatlong hititbaga pa lang ako eh. Sayang yung 7 pesos. Dapat dito, apakan ng ganito. Anton! May pasok tayo. Ba't dito ka tumatambay sa tindahan, ha? Ayoko pumasok eh. Di sana hindi ka na pumunta dito. Ayoko din sa bahay. Halika na. Sumama ka na sa akin. Ano ba? Teka. Amoy yosi ka eh. Maghilamos ka muna sa CR. Halika.
Halika na sabi. Aray ko naman, ano ba? Huwag mo akong hilangin. Ano ba, Anton? Ayoko sabing Halika na. pumasok! Nasa gitna ako ng job interview. Tapos makakatanggap ako ng tawag mula sa teacher mo dahil hindi ka raw pumapasok. Ano ba pinagagagawa mong kalukuhan sa buhay mo? Ha, Diana? Sana hindi mo sinagot yung tawag. O hindi ko nga sinagot. Tinawagan ko siya pagkatapos ng interview. At nalaman ko, panay ka raw cutting classes. Magtapat ka nga. May boyfriend ka na, no? Ha? At nawiwili kang masyado doon sa boyfriend mo? Sumagot ka! Oo na! May boyfriend na ako. Ano, masaya ka na? Ano? Hoy! Myra! Diana! Nagsasakripisyo si nanay sa ibang bansa para buhayin tayong 5 magkakapatid. Tapos ito pang igaganti mo sa kanya? Alam mo ba? Ha? Alam mo ba hindi niya pinupulot sa Saudi ang pera? Dugot pawis ni nanay ang binubuhos niya para mapagtapos tayong lahat. Ang magagawa lang natin para suklian ang lahat ng kanyang pagsisikap, maging mabuti tayong mga anak. Hindi mo ba kayang gawin yun? Ha? Myra! Tama na yan. Tama na yan. Ako na ang kakausap kay Diana. Sige na, huwag na kayo mag-away. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nagapunan na ba kayo? Oo, kumain na kami. Si Ate Diana hindi pa. Asan ang ate mo? Nasa kwarto nila ni Ate Myra. Pupuntahan ko. Oo. Diana! Diana! Buti pa buksan ko ang pinto. Diana! Bakit ang gulo ng mga gamit dito? Wala mga damit na sa aparador. Christian! Ay, bakit o? Ang ate Diana mo! Naglayas! Hindi ka pwedeng tumira na matagal dito sa boarding house ko, Diana. Babae ka, lalaki ako. Bakit? May binabala ka ba sa akin? Wala. Pero hindi magandang magkasama tayo rito. Isa pa, makakagalitan ako ni Mama kapag nalaman niya may kasama ako dito. Dito na lang muna ako. Oo, pero wag lang tatagal, ha? Bakit ka ba kasi naglayas? Pwede ba? Nakantok na ako. Bukas na tayo mag-usap. Ay. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Iyak nga yan. Huwag mong pakikialaman yan, ha? Sigurado hinahanap ka na sa inyo. Anton, Oh, bakit? di ba? Crush mo ko? Ha? Hindi ka ba masaya? Kasama mo ko ngayon sa kwarto mo? Diana? Hello, Nay. Myra, si Diana. Ayaw niya pa rin ba akong kausapin? Nasa banyo, naliligo. Kumusta ang pag-aaral niya? Okay naman, oh. Siya nga pala, may ipapadala ako diyang package. Ikaw nang bahala maghati-hati nun, ha? Para sa inyo magkakapatid yon.
Oo. Oo nga pala, Nay. May trabaho na ako. Ay, mabuti naman kung ganun. Magsimula ka na rin mag-ipon. Oo nga. Baka sa susunod na taon, total, magtatapos na rin si Eric. Pwede ka nang umuwi dito, Nay. Ayos lang ako rito. Huwag niyo akong alalahanin. Alam ko nahihirapan na kayo dyan. Makapagtrabaho lang kaming dalawa ni Eric, kaya na naming suportahan yung mga gastusin dito sa bahay. Tsaka hindi nyo na kailangan magsakripisyo dyan. Ay, ang tatay mo, kumusta? Naku, abalaw sa tricycle niya. 10 unit na ang tricycle natin dito. Kaya sapat ng kinikita para sa mga bayarin sa bahay. Salamat naman at nakikita ko may pinatutunguhan ng pinaghirapan ko. Oh, siya, may gagawin pa ako dito. Sige po, Nay. Sige na, bye. Ate, hinahanap niyo si Ate Diana? Hindi mo ba alam kung asa na ate mo? Hindi talaga eh. Christian, hanggang kailan tayo magsisinungaling kay nanay? Wala ring alam ang mga kaklase niya. Ano ba nangyayari kay Diana? Bakit siya nag-rebelde ng ganito? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nabusog ako. Salamat sa pa-dinner, Anton. Wala yun. Kasi nga pala, 1 linggo ka na dito sa boarding house ko. Wala ka na ba talagang planong umuwi sa inyo? Tsaka, hindi ka na rin pumapasok sa klase. Baka kung... Teka, Diana, ano ginagawa mo? Ayaw mo? Diana. Sagutin mo yung tanong ko. Ayaw mo? Gusto, pero... Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa akin ngayon. Hindi kita pipigilan. Diana. Huwag yun ang hanapin si Diana. Kung talagang uuwi siya, uuwi yun. Tingnan nyo nga, hindi na kayo nakakakain at nakakatulog ng maayos, kakahanap sa kanya. Paano ako makakatulog kung may isa sa inyong nawawala? May nasabi sa akin yung kaklase niya na meron daw siyang kaklose na lalaki. Kaklase niya rin. Lalaki? Oo. Sana mali yung kutob ko. Pero tingin ko, tay, nahuhumaling si Diana dun sa lalaki. Kaso inaalala ko si nanay. Paano kapag nalaman niya ito? Huwag mong ipaalam sa kanya. Hanapin muna natin si Diana. Hanapin mo muna yung lalaking sinasabi ng kaklase niya. Baka may alam yun. Oo, tay. Diana, kanina ka pa nagdudugduwal. Ano ba nakain mo? Kuha mo ako ng maligamgam na tubig. Teka na ha. Nahihilo ko. Eto. Ano? Dadalhin ba kita sa ospital? Anton. Bakit? Isang buwan na tayo magkasama sa kwartong ito. May nararamdaman ka ba sa akin? Ano ba namang klaseng tanong yan? Mahal mo ba ako? Sagutin
mo ko. Ayos lang. Kung hindi mo kayang sagutin ang tanong ko, Teka, uy, ano bang gagawin mo? mag-iimpake. Uwi na ako sa bahay. Ha? Diana, mahal kita. Mahal kita. Anong gagawin natin dito sa klinik? Huwag ka nang pumasok. Ako na lang. Hawakan mo muna itong mga gamit ko. O bigay nito ah. Eh di ba para sa mga buntis ito? Anton, pakihawakan mo muna itong bag ko. Diana, buntis ka ba? Huwag mong sabihin na buntis kita. Kaya ba, duwal ka ng duwal? Alam mo ang problema ko sa'yo? Napakadaldal mo. Sagutin mo muna ako. Buntis ka ba? Kaya nga nagpunta ako dito eh. Para ma-confirm kung buntis nga ako o hindi. Paano kung buntis ka nga? Sandali. Ate Diana? Asan si tatay at si ate? Tay! Ate! Andito si Ate Diana! Diana? Oh, Diyos ko! Diana! Saan ka ba nang galing? At saka, bakit may kasama ka? Magandang araw po, ate. Christian, Oh. tawagin mo si tatay. Oo, ate. Bakit ngayon ka lang umuwi? Buti nga umuwi pa ako eh. Sino ka? Anton po ang pangalan ko. Bakit magkasama kayo? Mahal ko po si Diana. Ang tanong ko sagutin mo. Bakit magkasama kayo? Diana, Magandang araw po, tay. sino ka? Sino itong kasama mo, Diana? Buntis ako. Anong sinabi mo? Buntis ako. At kasama ko ang ama ng ipinagbubuntis ko. Buntis ka? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin? Walang yakap, babae ka! Sinasabi ko ng babae! Hindi ka nagkamali! Pinag-aaral ka ni nanay, tapos ibang inatupag mo! Walang niyo ang babae ka! Marat, tama na. Bakit, ate? Ha? Takot ka bang malaman ni nanay na hindi mo nagawang bantayan ng maayos ang kapatid mo? Natatakot ka bang sa'yo magalit si nanay dahil hindi mo nagawa ang mga bili niya sa'yo? Ano? Para tama na yan. Huwag kang mag-alala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nagkaklase ba kayo ni Diana? Opo. Alam mo ba kung anong pinasok mo? Ha? Sorry po. Hindi ko naman po alam na magbubunga ang nangyari sa amin ni Diana. Alam na ba ito ng mga magulang mo? Sasabihin ko pa lang po. Ay, naku. Mapaparaning ako sa inyong dalawa. Na hindi pa nga kayo nakakapagtapos ng kolehiyo. Akala nyo ba? Biro ang pag-aasawa? Wala na tayong magagawa. Bukas na bukas din. Isama mo dito ang mga magulang mo. Pwede po bang huwag muna bukas? Ano? Kasi po,
hindi ko pa nasasabi sa kanila. Mag-iipon pa po ako ng lakas ng loob para sabihin ito kay Mama kasi baka kung anong gawin niya sa akin. Dapat, bago nyo ginawa ang kalokohang ito, inisip nyo muna yan. Mara. Sige na. Dalhin mo na lang sila rito kapag nasabi mo na ang nangyaring ito. Sigurado ka ba? Pananagutan mong kapatid ko? Sigurado po ako. Ikaw ba talaga ang ama ng ipinagbubuntis niya? Oh, ako nga po. Ate, sinabi mo na kay nanay? Oo. Nung isang araw pa. Di ko na kayang magsinungaling. Anong sabi niya? Ay, natural na galit. Umiyak. May tao. Buksan mo nga ang pinto. Oo. Nay? Senyor Christian. Ay, Si nanay, ate. ha? Nay? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ito ba? Ito ba ang nakabuntis sa'yo, ha, Diana? Itong binatilyong to na baka nga hindi pa marunong maghiwa ng sibuyas? Anita, huminahon ka lang. Saan ba ako nagkulang? Nag-abroad ako. Tiniis ang pangungulila sa inyo para maibigay ang mga pangangailangan ninyo at tulungan kayong abutin ang mga gusto niyo sa buhay. Bakit ito pang daratnan ko? Diploma dapat ang hahawakan mo, hindi trophy! Anita. Hindi mo man lang ba naisip ang kahihiyan namin ng tatay mo? Ano na lang sasabihin ng mga tao sa amin? Mga pabaya kaming magulang? Kinaladkad mo sa kahihiyan ng buong pamilya natin! Ang graduation ko. Sabi ko umuwi ka. Pero hindi ka umuwi. Nung 18th birthday ko, nagmakaawa ako sa iyo, umuwi ka, pero hindi ka umuwi. Kahit nung isang beses na tinawagan kita at nakiusap ako sa iyo, umuwi ka na. Hindi ka umuwi. Buti na lang pala. At nabuntis ako. Diana, Kung hindi ka pa rin siguro uuwi. hindi mo ba talaga naiintindihan? Hindi! At kahit kailan hindi ko maiintindihan kung bakit kailangan mo kaming iwan para lang sa pera! Diana, Buhay at kinabukasan niyo ang dahilan kung bakit ako umalis! Hindi dahil sa pera! uy, kanina ka pa hikab na hikab dyan, ah. Ganito raw ang buntis. Laging inaantok. Sabi ko naman kasi sa'yo, eh. Saka na lang tayo magpakasal kapag nakapanganak ka na. Takot nga sila na baka tumakas ka, hindi ba? Eh, saan naman ako pupunta? Di ko naman kayo kayang iwan ng baby ko, di ba? Ha? Di ba, baby? Huwag mo iniipo yung tiyan ko. Alam mo nang maraming tao eh. O, yan na naman. Ano? Matagal pa ba bago magsimula yung mga seremonya dito sa reception? Gusto ko nang umiga.
Pwede ka nang pumasok, Anton. Talaga, ate? Oo. Excited na ako makita ang anak ko. Hindi, lapitan mo lang yung mag-ina. Diana. Ang anak natin. Anak. Nakita rin kita sa wakas. 7 buwan kitang hinintay. Excited ka na bang makita ako kaya kahit hindi pa kabuwanan ng mama mo, lumabas ka na? Aha? Shh. Huwag ka nang umiyak. Halika. Baka mahulog ha. Ayusin mo ang pagkarga. O ayan. Tumigil siya oh. Gusto mo ba sa papa? Ayaw mo sa mama? Tingnan mo. Ang ganda-ganda ng prinsesa ko. Ang tahimik niya sa akin, no? Diana, umiiyak ka ba? Bakit? Nahirapan ka bang manganak? Hindi. Natutuwa lang ako sa'yo. Bagay ba ako maging papa? Oh, huwag ka nang umiyak. Baka mabinat ka eh. Hindi raw pwedeng mabinat ang bagong panganak, sabi ni mama. Salamat, Anton. Salamat. At hindi mo ko iniwan. Bakit naman kita iiwan? Hanggang kailan ko ba sasabihin sa'yo na kahit hindi ako marunong maghiwa ng sibuyas, sabi ng nanay mo, paninindigan ko kayo ng anak ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Magpapatuloy kayong dalawa sa pag-aaral. Paano yung anak nyo? Doon muna si Princess kila mama, ate. Saan kayo uuwi? Doon na muna sa kanila, ate. Siya. Kayong bahala. Kumusta na nga pala si nanay? Mabuti naman. Baka tapusin niya na lang daw yung huling 2 taon niyang kontrata. Babalik na siya rito. Mabuti naman. Hindi pa rin kayo nag-uusap ng maayos. Hanggang kailan ba kayo ganito? Diana, nanay ka na rin ngayon. Siguradong mauunawaan mo na kung bakit ganon sa'yo si nanay. Kahit si tatay, hindi na rin kayo nag-uusap. Mas mabuti nga na doon na kayo sa bahay ni na Anton kasi hindi naman kayo nagpapansinan dito sa loob ng bahay. Pati tuloy ako naiilang sa inyo. Salamat sa pag-unawa, ate. Pareho na tayong graduate, Anton. Oo nga. Pangako, maghahanap ako ng maayos na trabaho. Hindi lang ikaw, pati ako. At kapag nakaipon tayo ng pera, umalis tayo dito. Huh? Anton, gusto kong magpakalayo-layo tayo. Diana, bakit? Nahihirapan ka ba dito sa bahay namin? Hindi naman. Gusto ko lang ng ibang environment. Oh, sige, pero paano si Mama? Sigurado mamimiss na si Princess. Sa una lang naman yan. Masasanay din sila. Gusto kong palakihin si Princess sa ibang lugar. Malayo sa
bang mamata ng taong nakakakilala sa atin at nakakaalam sa mga pinagdaanan natin? Sige. Ikaw ang masusunod. Susuportahan kita. Anton, Oh, bakit ba napakabait mo? Lahat na uunawaan mo. Lahat ng sinasabi ko, sinusunod mo. dahil may tiwala ako sa'yo at sa mga desisyon mo. O Diana, sigurado ka bang nakuha mo na lahat ng mga gamit mo? Oo, ate. O mag-iingat kayo, ha? Naku, mamimiss ko yung pamangkin ko. Mag-asawa ka na rin kasi para magkaroon ka na rin ng sarili mo pamilya. Gustuhin ko man. Eh, wala naman akong magagawa kung hindi pa dumadating yung lalaki na para sa akin. Baka na traffic lang, ate. Malamang. O kaya baka hindi pa pinapanganak. Ate Myra, patawarin mo ko, ha? Saan? Sa mga sinabi ko sa'yo noon, nung kabataan ko. Masyado pa akong immature, kaya pati ikaw na pagbuntunan ko. Ano ka ba? Kalimutan ko na yun, ano? Sorry, kasi nangunsumi ka rin sa akin noon. Wala na nga. Kinalimutan ko na. Tsaka isa pa, pinatunayan nyo naman ni Anton na kahit maaga kayong pumasok sa relasyon, nagawa nyo namang panindigan ang mga desisyon nyo. At tsaka, nagkaroon pa ako ng cute na pamangkin. Tatawag na lang ako sa'yo ng madalas, ate. Okay. Ay, okay tatay. Nagpaalam ka na ba? O ano? May naiwan pa bang gamit? Wala na. Oh, princess. Mamimiss ka ni tita. Princess, tara na anak. Uy. Aalis na tayo. Princess, babay na ha. Hindi umiimik ka. Mukhang nararamdaman niya rin na aalis kami. Ay, naku, yung sinasain ko pala baka masunog. O, sige ha, mag-iingat kayo ha. Oo, ate. Salamat. Diana, saan kayo maninirahan ngayon? May bahay ba kayong lilipatan o mangungupahan kayo? Mangungupahan po muna kami. Sige. Mag-iingat kayo. Prinsesa po. Huwag mong hahawakan ng anak ko. Diana. Huwag na huwag mong idadampi sa balat ng anak ko ang mga kamay mo. Diana! Apo ko si Princess. Hindi kita binibigyan ng karapatang hawakan ng anak ko. Diana, tara na! Tay, alis na po kami. Sige. Anton, ikaw na bahala sa mag-ina. Opo. Princess. Tara na, princess. Oh, hindi ba magkikis si Princess sa lolo niya? Diana, sandali! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Diana. Diana. Anton, nakauwi ka na pala. Nakatulog ka na dito sa sofa. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong hintayin. Ano, nag-dinner ka na? Tara, kumain na tayo. Hindi ka pa naghahapunan? Hinihintay nga kita. Paano si Princess? Sinong kasabay niya kumain? Hindi na kumain kasi may activity raw sa school nila. Kaya may pagkain.
Doon na siya kumain kasama yung mga kaklase niya. Halika na. Kumain na tayo. Magbihis ka na muna. Ayun o, inihanda ko na yung bihisan mo. Paano ba ako maghahanap ng iba kung ganito mo ako alagaan? Subukan mo maghanap ng iba. Hindi ka nasisikatan ng araw bukas. Biro lang. Kasi nga pala, tumawag si Mama. Wala daw ba tayong planong umuwi? Yung huling uwi natin doon, 7 taon na nakakaraan. Tapos, 2 araw lang tayo sa probinsya. Palagi naman tayo nag-video call sa kanila, di ba? Parang na rin naman nila tayo nakikita ng personal. 60th birthday ni Mama, kaya gusto niya, nandun tayo. Pero kung ayaw mo, sige. Kakausapin ko na lang si Mama. Sabihin mo, pag-iisipan muna natin. Pareho tayo may trabaho. Mahirap ang magbakasyon ngayon. Isa pa, may pasok si Princess. Sige, ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Ate, umuwi na kayo. Dasal ko na next month. Gusto ko kompleto tayo. Hindi naman ako ninang kaya okay lang kahit wala ako. Ate naman Maraming trabaho, Christian. may vacation leave ka naman, di ba? Pag-iisipan ko. O siya, sige na, tapos na ang lunch break namin. Mag-break na ako sa trabaho. Sige, bye. Bye. Ano? Hindi raw sila uuwi? Pag-iisipan pa raw niya Mula nang umalis sila rito, parang ayaw na nilang bumalik. O kahit bumisita man lang. Nung umalis si ate, wala ka pa rito. Nasa abroad ka, di ba, Nay? Nang umuwi ka na for good, sila naman itong wala. Nasa Maynila na sila. Hanggang ngayon, masama pa rin yata ang loob sa akin ni Diana. Ang tagal na nung nangyayari. Malaki na nga si Princess sa tingin ko. 14 to 15 years old siya ngayon. Hindi ko na rin nakikita ang apo ko. Kaya mo, Nay, kukumbinsin ko si ate o kaya si Kuya Anton para umuwi sila. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sarap pa. Lalo kaya yatang gumagaling magluto habang tumatagal. Siyempre, madalas ako manood sa... Cellphone mo? Nako, si Christian. Ang kulit talaga. Hello, Christian. Sabi ko naman sa'yo na hindi pa ako nakakapag-decide kung uuwi ako. Diana, si Ate Mayra mo to. Ate? Bakit? Si tatay inatake nung isang araw. Sabi ni nanay, tawagan kita para makauwi ka. Mukhang hindi na nawaabot ng 2 buwan si tatay. Mamamatay na si tatay? Sige ate. Uuwi kami. Diana, bakit? Bilisan mo. Pagkatapos natin kumain, mag-iimpake tayo. Inatake raw si tatay at mukhang bilang na ang mga araw. Uuwi tayo sa probinsya. Diana, ganyan na lang ang tatay mo ngayon. Paralyzed na ang kalahating bahagi ng katawan niya.
At hindi na rin siya makapagsalita ng maayos. Paano siya kumakain? Sinusubuan ko. Kaunti na nga lang ang nakakain niya, kaya bumagsak na rin ang katawan niya. Mula bukas, ako nang magpapakain sa kanya. Sigurado ka? Oo, Nay. Ay, hindi ko naman kayo pinauwi para tulungan ako mag-alaga sa kanya. Gusto ko lang na makita niya kayong muli para sakali mang mamatay na siya. Kahit papano, nakasama niya pa kayo. Gusto ko siyang alagaan, Inay. Ako nang magpapakain sa kanya simula bukas. Magana kaya tang kumain ngayon? Dahil ba ako ang nagpapakain sa'yo? Malakas ka pa. Nasasambit mo pa nga ang pangalan ko eh. Oh, busin mo na to. Meron pa. Ubusin mo na. Ubusin mo na. Bukas mo ang bibig mo. Ano pa? Ubusin mo sa bito. Ubusin mo. Ate, bakit pinipilit mo si tatay na ubusin ng pagkain? Ayaw na niya eh. Kailangan niyang kumain ng marami para bumalik ang lakas niya. Eh, ayaw na nga niya. Huwag mo na pilitin. Nakita mo nang paralyzed na si tatay eh. Hindi na niya kayang umuya ng sunod-sunod. Kapag ayaw na niya, huwag mo na siyang pilitin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Masarap ba ang sikat ng araw, Tay? Diana! Ate, Ano ka ba? Bakit binibilan mo si tatay? Ang taas na ng sikat ng araw. hindi na siya nasisikatan ng araw eh. Anong hindi? Hindi siya pwedeng ibilad sa araw kapag ganitong oras na. Ah, talaga ba? Tay, dito ka muna sa silong, ha? Halika nga. Halika. Rico, ano bang braso ko? Tapatin mo ako. Ano ba? Pinagmamalupitan mo ba si tatay, ha? Eh, bakit ko naman gagawin yun? Sinabi sa akin ni Christian, ilang beses ka na niyang nakita at naabutan na pinapakain mo si tatay ng kung ano-ano. Minsan pinipilit mo pa siyang ipaubos yung pagkain kahit ayaw niya na. Pinakakain ko siya para lumakas siya. Ano bang problema mo, ha? Mula nang umuwi ka dito galing Maynila, parang nag-iba ka na. Bakit, ate? Ano ba ako dati? Ngayon ka na nga lang umuwi, pinagmamalupitan mo pa ang magulang natin? Anong klase kang tao? Nagtalo na naman kayo ni Ate Myra kahapon. Bakit na naman ba? Yaan mo siya. Masyado lang sensitibo mga matandang dalaga. Diana, may problema ba? Wala. Bakit? Sabihin mo lang kung ayaw mo na rito. Babalik na tayo sa Maynila. Saka na tayo bumalik. Kapag patay na si tatay. Alam mo, sa tono ng pananalita mo para bang hinihintay mo na lang na mamatay si tatay? Doon naman talaga siya papunta, hindi ba? One of these days, babawian na siya ng buhay.
Mamamatay ka ng masaya, Tay. Kasi inaalagaan ka namin mabuti. Pinakakain kita, pinaiinom ng gamot, binibihisan. Sa kabila ng lahat ng ginawa mo, ito ang isinukli ko sa'yo. Hindi ba napakabuti kong anak? Ano? Inaalagaan na nga kita. Hihiling ka pa ng isang bagay na hindi ko kayang ibigay? Kalabisan na yan, Tay. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Hanggang sa malagutan ka ng hininga, hindi mo matatanggap ang kapatawaran ko. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Diana! Anong nangyayari sa tatay mo? Hindi ako naniniwala kina Myra at Christian. Pero hindi ko mapapalagpas sa nangyari kanina. Pinauwi kita rito para kahit sa kaunting panahon ay makasama mo pa ang tatay mo. Pero ano itong ginagawa mo sa kanya? Pinagmamalupitan mo siya. Hindi ka na naawa. Anong klase kang anak? Awa? Bakit ako maaawa sa isang hayop na kagaya niya? Diana! Kulang pa ang hirap na pinagdaraanan niya bilang kambayaran ng pamamamoy niya sa sarili niyang anak. Anong sinasabi mo? Hindi mo alam. Hindi mo alam dahil minsan hindi mo ako pinakinggan. Kahit nang makaawa ako sa iyo na umuwi ka, nagbingi-bingihan ka, hindi mo alam na habang nasa ibang bansa ka, ako ang ginamit niya para punuan ang pangangailangan na dapat ikaw na asawa niya magbigay. Binaboy ako ni tatay. Binaboy niya ako, Nay. Oh, Diyos ko! Ilang buwan niya ako pinagnasaan. Ako ng sarili niyang anak. Tapos kanina, humingi siya ng tawad sa akin. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa akin. Hanggang ngayon, dinadayo pa rin ako sa panaginip ng kahalayang ginawa niya sa akin. Hanggang ngayon, nandidiri pa rin ako sa sarili ko. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin ng Diyos kung bakit ako? Bakit ako pa? Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin ang aking sarili kung paano ko ibabaw sa limot ang isang bangungot? Paano ko kalilimutan ang lahat? Kung araw-araw ko nakikita ang bunga ng kanyang pag-aabuso sa akin! Anong ibig mong sabihin? Hindi totoong nabuntis ako ni Anton. Si tatay! Siya ang nakabuntis sa akin! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang.
May pangako ang bukas. Hindi anak ni Anton si Princess. Hindi ako nagpabuntis, Nay. Hindi ako gaya ng isinumbat mo sa akin noon. Isang anak na walang pagpapahalaga sa sakripisyo ng magulang. Sana nga nabuntis na lang ako ni Anton noon. Mas katanggap-tanggap pa. Sana hindi ako binabangungot ng nakaraan. Hindi. Hindi totoo ang lahat ng ito. Diana? Totoo ba ang narinig ko? Anton. Panginoong mahabagin. Nagdidilim ang palingin ko. Nay! Diana, namumutla siya! Kumuha ka ng tubig, bilisan mo! Bakit naman nangyayari? Nay! Ate Mayra! Si Nanay! Hinimatay! Nay! Nay! Alam mo ba ang lahat ng ito, Myra? Hindi, Nay. Di ko alam. Bakit wala tayong kaalam-alam sa pinagdaanan ni Diana? Mag-isa niyang tiniis ang masaklap na pangyayaring yon sa kanyang buhay. At hanggang ngayon, dala-dala niya ang bigat ng karanasang yon. Ay, Galit na galit ako ngayon sa tatay mo. Pero kahit gusto ko siyang saktan, hindi ko magawa. Wala man lang ako nagawa para kay Diana noon. At ngayon, wala rin akong magawa. Anong klaseng ina ako? Nay, hindi naman natin ginustong mangyari ito. Walang may gusto na sapitin ito ni Diana. Huwag niyong sisihin ang inyong sarili. Maaari mo na kaming iwan ni Princess kung gusto mo. Hindi kita pipigilan. Paano mo nagawa sa akin ito? Hindi ako hihingi ng tawad sa iyo dahil alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Para kang ibon na unti-unti ko sinilo. Ginamit kita para iligtas sa higit na kahihiyan ng aking pamilya. Pero alam kong darating ang araw na ito. Alam kong darating ang araw na malalaman mong totoo. At nakahanda ako sa anumang gagawin mo. Kung gusto mo akong patayin, pwede mong gawin. Tulad ni tatay. Matagal na rin nasusunog ang kaluluwa ko sa impyerno. Hindi ko malang naisip. Marahil nga, buntis ka na nang pumunta ka sa akin doon. Hindi ko naisip na hindi 7 buwan si Princess ang ipanganak, kundi 9 na buwan. Hindi ko naisip ang lahat ng yun dahil nabulag ako ng pagtingin ko sa iyo. Isa lang ang hinihiling ko sa iyo. Sana huwag mo nang sabihin kay Princess ang katotohanan. Ayoko malaman niyang bunga siya ng isang kahalayan. Mahal ko siya. Anak ko siya. Ayokong sabihin ito, Diana, pero ito ang nararamdaman ko ngayon.
Masama ka. Masama kang tao. Hindi ko naman gustong gawin ito sa'yo, Anton. Pero ng mga panahong kailangan ko ng aninang mapagtataguan, ikaw ang naririyan. Tama ka. Masama akong tao. Masama akong tao. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Diana, Babalik na kami ni Princess sa Maynila, Nay. si Anton. Paano si Anton? Ilang araw na siyang hindi umuwi. At hindi na rin ako umaasang babalik siya. Ako nang bahala magpaliwanag kay Princess. Diana, Dapat siguro. Hindi na lang talaga kami umuwi. alam kong huli na ang lahat. Pero humihingi ako ng tawad. Patawarin mo ako. Patawad. Hindi ko nagawang basahin ang mga nakatagong kataga sa bawat pagmamakaawa mo sa akin noon para umuwi ako. Ina ako pero hindi ko naramdaman ng takot na nararanasan mo ng mga oras na yon. Patawarin mo ako. Hindi ko ginustong mangyari ito. Hindi ko ginustong sapitin mo ang ganitong kapalaran. Huli na. Nay. Huli na. Nangyari na ang lahat. At kahit anong gawin natin, hindi na maibabalik pa ang panahon. Kakarga ko na sa sasakyan itong mga gamit. Alis na kayo? Oh. Anton? Aalis kayo dito na hindi ako kasama. Bakit naririto ka? Kahit magpalaboy-laboy ako, sa'yo at sa'yo pa rin ako uuwi. Sa inyo ni Princess. Dahil kayo ang aking tahanan. Hindi ka nararapat sa tahanan tulad nito. Isang tahanang punong-puno ng panlilinlang. Hindi yan ang gusto kong marinig sa'yo. Anton? May hinihintay akong sabihin mo sa akin. Sabihin mo kahit mahirap bigkasin. Patawad.
mo ako. Pinatatawad na kita. Ilang araw ako nag-isip at napagtanto ko. Kahit ipinagtapat mo sa akin na buntis ka, aakuin ko pa rin ang responsibilidad at ang pagiging ama kay Princess. Bakit pa? Napakabuti mong tao, Anton. Diana, malaki na si Princess. Nabalaki natin siya nagmaayos. Meron tayong isang maliit pero masayang pamilya. Hindi pa ba sapat yun para patawarin mo si tatay? Ayoko. Yan ang dahilan kaya hanggang ngayon binabangungot ka pa rin ang nakaraan. Dahil ayaw mong pakawalan ng puot at galit na nasa puso mo. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa akin. Diyos man ay marunong magpatawad. Paano ko patatawarin ng isang taong kagaya niya? Kasuklam-suklam ang ginawa niya sa akin. Mamamatay na si tatay. Kapag namatay siya, may iiwan kang miserable. Dahil patuloy mo kinikimkim ang galit mo para sa kanya. Nilalasong ka ng galit na yan. Kaya pakawalan mo na. Pakawalan mo na ang galit sa puso mo. Myra! Myra, ang tatay mo! Nahihirapan na namang huminga! Ano? Diana? Hinahanap niya si Diana. Diana! Tay, narito ako, Tay. mo ko. Sana noon niyo pa sinabi yan. Noon na hindi pa kayo nahihirapan magsalita. Hirap na hirap ka na, Tay. Sige na. Magpahinga ka na. Pinagpatawad na kita. Tay. Wala na siya. Wala na ang tatay niyo. At ay At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aalis na naman kayo, Diana. Kami na lang ni Nanay ang magkasama ngayon. Kung hindi lang kami parehong hahanapin sa trabaho, ate, hahabaan pa sana namin ang bakasyon. Hanggang video call na lang ulit tayo. Iyaan mo. Tuwing Disyembre, uuwi kami. Talaga? Oo. Aabangan ko yan.
Diana, Ate? patawarin mo ako. Saan? Tama ka. Tama ka nung sinabi mong hindi ko nagawa ang bili ni nanay. Hindi kita nabantayan. Nasa iisang bubong lang tayo pero hindi ko alam na may nangyayari na pala sa'yo. Wala ka naman talagang kasalanan, ate. Pinili kong itago ang lahat. Sa takot na makaladkad sa iskandalong pamilya natin. Pero tapos na yun. Napatawad ko na si tatay. Napatawad ko na rin ang sarili ko. At napatawad na rin ako ni Anton. Mapalad ka kay Anton. Dahil sa kanya, kaya napagtanto kong wala akong karapatang magdamot ng pagpapatawad. Dahil sa kabila ng lahat, binigyan ako ng Diyos ng isang asawang punong-puno ng kabutihan ng puso. Napakahimbing ng tulog ni Princess. Pagod na pagod yata ito sa schoolworks niya. Princess? Shh! Tulog na pala. Sabi niya maglalaro pa kami ng chess. Pagod na pagod yata ito sa maghapon eh. Naku, ilang tulog na lang magdidibo na yan. May dalaga na tayo. Kaya kailangan bantayan mo ng maigi. Bakit? Dahil baka mag-asawa rin siya na maaga, katulad natin? Anton, Oh, salamat. salamat saan? Sa lahat. Sa pagtanggap mo sa akin. Sa amin, ni Princess. Ayan ka na naman eh. Nang tumakas ako sa bahay noon, ikaw ang unang taong pumasok sa isip ko. Ikaw ang unang naisip kong puntahan. Mabuti na lang sa akin ka nagpunta. Kumusta ng pakiramdam mo ngayon? Hindi ba mas magaan sa dibdib na walang kinikimkim na galit? May mga pagkakataon pa rin naaalala ko ang lahat, pero unti-unti nang nababawasan ang sakit. Hindi na gaya ng dati. Walang mali sa pagpapatawad, Diana. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Kung hindi kayo dumating ni Princess, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Ako man. Tingnan mo si Princess. Habang lumalaki siya, nagiging mas kamukha mo na siya, oh. Di ba? Parehos na kayo ng ilong. Siyempre, sa akin siya nagmana. At sa tuwing pinagmamasdan ko si Princess,